Hinukay ko ang pundasyon ng bahay sa aming bayan hanggang maging isang dambuhalang hukay. At saka ito'y pinuno ng tubig. Pagkatapos, tumayo ako sa gilid ng lawa-lawaan. Nag-aabang. Ang daan-daang toneladang tubig na ito'y walang imik na tumatagos sa kailaliman ng lupa. Unti-unting binubulok ang pundasyon ng katabing kabahayan. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa aking mga kapitbahay sa magkabilang panig, nang samantalahin nila ang aming pag-unlad sa lungsod. Nang sila'y magtayo ng kanilang mga bagong bahay, ay walang pakundangang inangkin ng bawat isa ang malaking bahagi ng aming lupain. Hindi lamang sila nagpakita ng anumang pagsisisi. Bagkos, sa kanilang kawalang hiyaan, ang labasan ng usok ng kanilang kusina at ang mabahong tubo ng maruming tubig ay walang lingon na itinutok sa aming direksyon. Sapagkat ilang araw lamang ang nakalipas, dinala ko ang aking mga magulang pabalik sa aming bayan upang magtayo ng isang bilya para sa kanilang pagreretiro. Ngunit pagkababa pa lamang namin sa sasakyan at makita ang tanawing iyon, dumilim ang aking paningin sa tindi ng galit. Hinarap namin sila upang sila'y panagutin. Subalit ang dalawang pamilya ay nagpakita ng walang kapares na katigasan ng ulo. Isang anyo ng kawalang hiyaan. Puno ng panunuya ang kanilang mga bibig. Ang aking ina, sa tindi ng puot, ay inatake sa puso. At noon di isinugod sa ospital. Namula sa galit ang mga mata ng aking ama. Dumampot siya ng tubo at akmang susugurin sila. Ngunit mahigpit ko siyang pinigilan. Ang isakripisyo ang sarili para sa mga basurang iyon ay hindi karapat-dapat. Binitiwan ng aking ama ang tubo. Tinitigan ko ang dalawang gusali sa tabi. Ang mga bagong bahay na itinayo sa aming lupain. At ang aking mga matay tuluyang nanlamig. Kung gayon, yamang sila ang naunang nagpakita ng kalupitan. Huwag nila akong masisi kung ako man ay maging malupit. Matandang Lee, mayroon akong isang trabaho para sa iyo. Heto ang paunang bayad at mga kaukulang dokumento. Tingnan ko muna. Teka, parang hindi ito tama. Ang proyektong ito'y tiyak na makakaapekto sa iyong mga kapitbahay. Walang problema sa mga papeles. 3 metro ang lalim. Ang pananagutan sa paggawa ay malinaw na nakasaad. Kung gayon, sige. Kinabukasan, sa pagbubukang liwayway, isang backhoe ang pumasok sa aming nayon. Ang kapitbahay kong si Leo Dazuang ay mayabang na tumayo sa kanyang balkonahe. Uy, hindi ba tiyan ang anak ng mga go? Ang estudyanteng nagkamal ng malaking pera sa lungsod. Anong nangyari? Kahapon lang, ang ina mo'y isinugod sa ospital dahil sa galit. Ngayon, hindi ka na magtatayo ng bilya. Dazuang, bakit mo pa siya pinapansin? Malamang ay nabigo siya sa lungsod at natanggal sa trabaho. Hayaan mo na lang ang walang silbing iyan na mag-aksaya ng panahon. Sa kanan, si matandang Zhang ay nakaupo sa ibabaw ng pader. Hawak ang isang malaking mangkok. Luching. Pakinggan mo ang payo ni Tio Zhang. Sa kakarampot na lupang natitira sa inyo, wala kang may tatayo riyan. Bakit ka pa nag-aabala? Bakit hindi mo na lang ibenta kay Tio sa halagang 20,000? Ituring mo na lang na gawaing kawang gawa, para naman mayroon ng iyong mga magulang, na panggastos para sa kanilang huling hantungan, hindi ba? Ang masasakit na panlalait, ay agad na umakit sa halos kalahati ng nayon upang manood. Mayroon pang ang nagtapon ng upos ng sigarilyo at basura sa hukay. Sa harap ng mga mapanuyang salitang hindi kayang pakinggan, nanatiling blanko ang aking mukha. Tahimik lamang akong kumuha ng isang bangkito at umupo. HMPH. Ang silbi ng hukay na ito ay malalaman ninyo rin kaagad. Manong, ipagpatuloy ninyo ang paghuhukay. Huwag kayong magtira kahit 1 pulgadang lupa. Anong kalokohan ito? Anong silbi ng paghuhukay ng ganyan? Bukas na bukas, lahat ng basura mula sa konstruksyon sa bahay ko ay itatapon ko lahat dyan sa mabahong kanal mo. Nang papaalis na ang manggagawa, lumingon siyang muli. Binata, napakalupit ng iyong plano sa hukay na ito. Napangiti ako, tumalikod ako at binuksan ang malaking tubo ng tubig na matagal nang nakakabit. Malakas na agos ng tubig ang bumulwak, at bumagsak sa tuyong lupa sa ilalim ng hukay. Napakabuti, ang aking legal na palaisdaan. Sa wakas ay natapos na. Nang bumagsak ang dilim, ang mga halakhak ng aking mga kapitbahay ay unti-unting nilamon ng lagaslas ng tubig. Nakaupo ako sa pasaykit na kadiliman ng gabi. Pinagmamasdan ang unti-unting pagtaas ng tubig. Ang dilaw na lupa, nang mabasa, ay naging putik. Hey. Hindi magtatagal, magkakaproblema na ang pundasyon sa tabi. Ang dambuhalang hukay na iyon, sa gitna ng walang humpay na panunuya ng mga taga-nayon, ay nanahimik sa loob ng 1 buong buwan. At ako na may nanatili sa tabi, mahigpit na nagbabantay. Itay, inay, magpagaling kayong mabuti sa ospital. Ang mga taong kumuha ng kung anong sa atin, kailangan kong makita ng sarili kong mga mata, kung paano nila ito iluluwa ng paunti-unti. Sa simula, si Leo Dazuang at si Lolo Zhang ay araw-araw na naghahanap ng gulo. Guching, yang mabahong kanal mo ay pinamumugar ng langaw. Tabunan mo na yan kaagad. Mag-aalaga ka ng isda. Tingin ko'y nalunod na ang utak mo sa tubig. Kagaya ka ng ama mo.
Isang sawimpalad na mahirap habang buhay. Sige, manlay pa kayo. Habang hindi pa gumuho ang pundasyon ninyo. May pagkakataon pa kayong sanayin ang inyong mga lalamunan. Marahil ay napagod na sa kakalay. Si Liu Dazuang ay dumura ng buong diin. Tumalikod siya at marahas na isinara ang salaming pinto. Subalit hindi pa nila alam na ang ganti ay malapit ng maningil. Gaya ng aking inaasahan, nagsimulang magkaroon ng maraming problema ang kanilang mga bahay. At si Lolo Zhang ang unang nakapansin ng kakaiba. Anong nangyayari sa paanan ng pader na ito? Nakita niya sa gilid ng mga baldosa ang isang makapal na patong na namumutang parang asin. Ano ito? Bakit parang tinubuan ng puting buhok? Sinubukang kayurin ito ni Matandang Zhang. Ngunit pagkadikit pa lang ng daliri niya sa pader ay nandidiri niya itong iwinasiwas. Bakit ang baho? At malagkit na parang sipon. Ang mas malala pa, ang dating patag na mga baldosa ay nagsimula ng umangat ng bahagya. Hindi pa man niya ito napag-isipang mabuti. Mula sa bahay ni Liu Dazuang sa kaliwa, biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakakilabot na sigaw. Ibinaba ko ang aking tasa ng tsaa, at tumingin sa direksyon ng bahay ng mga Liu. HMPH. Sa wakas, nagsimula na ba? Ngunit ito'y isang pampaganya pa lamang. Sa mga sandaling iyon sa bahay ni Liu Dazuang. Sinong sumisigaw na parang kaluluwa? Ang aga-aga, tumatawag ka ng multo. Pagbaba ni Liu Dazuang. Nakaamoy siya ng isang masangsang na amoy. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Dazuang, huwag mong hawakan. Dazuang, ayos ka lang ba? Tinitigil niya ang nangingitim na pintura sa pader. Tubig. Pinapasok ng tubig ang pundasyon. Si Guqing ang may gawa nito. Bigla siyang tumayo. At tumakbo papunta sa pinto. Bakit ayaw bumukas ng pinto? Ang pader ay nabaluktot, naipit ang pinto. Wala na, nakulong tayo sa sarili nating bahay. Nang makitang hindi makalabas sa pinto, tumalikod si Liu Dazuang at tumakbo papunta sa bintana sa ikalawang palapag. Oy, Boss Liu. Ang aga-aga naman, hindi ka sa pinto dumadaan. Sa bintana ka na ngayon. Guqing, hayop kang dapat aterin ng 1,000 beses. Lumabas ka riyan. Kuya Liu, Tio Zhang. Bakit ang init ng ulo ninyo sa umagang ito? Puro ka kasinungalingan. Alam na alam mong purong lupa ang ilalim ng hukay na iyan. At hindi kayang pigilan ng tubig. Liu Dazuang, 1 buwan na ang nakalipas. Pumunta ang aming pamilya sa inyo upang makipag-usap. Ano ang sinabi mo noon? Natatandaan mo pa ba? Ha? 2 metro lang naman ang lupa ninyo ang nakuha namin, ha? Hindi naman malaking bagay iyan. Magkababayan tayong lahat. Kailangang maging mas mapagbigay. Matandang go, ang pagpaparaya ay isang biyaya. Magtiis ka na lang. HMPH. Ngayon, ang pader ninyo'y tinubuan lang ng kaunting amag. Ang inyong pinto ay sumabit lang ng bahagya. Wala man lang kahit kititing na gasgas. Bakit nagagalit na kayo kagad? Pagkasabi nyon, itininapon ko ang tsaa sa labas. At saka ako tumalikod at umalis. Mas mabuting bumalik na kayo at maghanda. Ito ay simula pa lamang. Pagkasabi nito, hindi ko pinansin si Liu Dazuang at ang kasama niya sa aking likuran. Ang ingay ng kanilang pagwasak sa alambreng bakod. Ang sakit ng dahan-daang paghiwa ng mapurol na kutsilyo sa laman. Ay kara-rating pa lamang sa unang patong ng balat. Ang tunay na palabas ay paparating pa lamang. Tila ba ang langit ay naiinip na sa kabagalan ng paghuhukom na ito? Kaya't sadya itong nagbuhos ng malakas na ulan. 3 araw at 3 gabi nang bumubuhos ang ulan. Sige, bumuhos ka pa ng mas malakas. Maging ang kalangitan ay nasa panig ko. Ang yulang ito, ang huling dayami na babali sa likod ng kamelyo. Itay, inay. Magpahinga na lamang kayo ng mapayapa sa ospital. Ang araw ng paghihiganti ay dumating na sa wakas. Ang lupa ay nagsisimula ng bomb itak. Ang tubig ay tumataas. Hindi magtatagal, ang mga bahay ay bibigay na. Ang malagim na pangyayari ay naganap sa isang hating gabi na puno ng kulog at kidlat. Bigla, isang malakas at mababang tunog ang yumanig mula sa bahay ni Matandang Zhang sa kanan. Itong nakakainis na panahon, hindi na ba patutulugin ang mga tao? Gumuho na. Ang unang hakbang ay nagtagumpay.
Anong nangyayari? Lumilindol ba? Oh. Panginoon, huwag naman sanang gumuho ang bahay. Gaya ng inaasahan, ang sahig ng kanilang sala ay lumubog. Isang malaking butas, na hindi matano ang ilalim. Kasabay nito, ang mga baldose sa sala ay nagsimula na ring mabasag. Gumuho na, lumubog ang lupa. Diyos ko po. Ang pera ko. Ang mga boldos ang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Wala nang natira. Buong buhay akong nagtipid at nagtiis. Para lang sa bahay na ito. Hahaha. Kinabukasan ng umaga, sa wakas ay tumila na ang ulan. Ngunit hindi pa rin naayos ang pinto ng bahay ni Liu Dazuang. Napakasama ng aking kapalaran. Napakasama ng kalidad ng pintong ito. At ang hayop na si Guqing na iyon. Kapag naayos ko na ang pinto, hahanapin ko siya para pagbayarin. Maghahanap ako ng tao para tabunan ang kanyang palaisdaan. Pagkalapag sa lupa, nakita ni Liu Dazuang ang isang manipis at itim na linya. Ano ito? Sa panlabas na pader ng kanyang bahay, isang bitak ang lumitaw nang hindi niya namamalayan. Sa pinakamalapad na bahagi, kayang-kayang ipasok ang isang kamao ng walang sagabal. Sa pagitan ng bitak na iyon, makikita pa ang mga naputol na bakal sa loob ng pader. Bumitak ang bahay. Ang pader pundasyon ay bumitak. Guguho na ang gusaling ito. Guguho na. Wala na, tapos na ang lahat. Hindi ko pa tapos bayaran ang utang ko. Wala na ang bahay. Makikipaghiwalay sa akin ang asawa ko. Pagkatapos, parang baliw na sumugod si Liu Dazuang sa aking bakuran. Hindi nagtagal, dumating siya kasama si Matandang Zhang sa labas ng aking bakuran. Mahigpit na nakakapit ang dalawa sa alambreng bakod. Wala na, ang dating mapagmataas na panunuya at kayabangan. Ang kanilang mga mukhay na baluktot sa matinding takot. Namumula ang kanilang mga mata habang nakatitig sa akin, na nakaupo sa ilalim ng silungan. At tahimik na nagbabasa, ang maninila at ang sinisila. Sa sandaling ito ay tuluyang nagkapalit ng anyo. Itigil mo na ang tubig. Alisin mo na ang tubig. Nakikiusap sa iyo si Tio. Maaari ba? Luluhod ako sa iyo. Gumuho ang sala namin. Maawa ka na. Patawarin mo na si Tio. Babayaran ka ni Tio. Babayaran kita ng 10 beses, 20 beses. Guqing, napakalupit mo. Bumitak ang pader pundasyon ng bahay ko. Kung hindi mo patatabyunan ang hukay na yan, isasama kita sa aking kamatayan. Narinig mo ba? Kung mamamatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Dahan-dahan akong tumayo, at lumapit sa alambreng bakod. Isasama ako sa kamatayan. Ngayon, wala ka nang ligtas na matutuluyan. Paano mo ako isasama sa iyong kamatayan? Hay hindi. Guqing, nagkamali si Tio. Nagkamali talaga si Tio. Noon, nagdilim ang isipan ni Tio. Pinagsisisihan ko rin ang nangyari sa iyong ina. Yuyukod ako sa iyo. Yuyukod na ako. Pagsisisi. Ngayon ninyo lang nalaman ang pagsisisi. Naghimatayin ang aking ina dahil sa galit. Kahit tumawag man lang ng tulong ay ipinagkit ninyo. Matagal ko na kayong binalaan, na ang lupa roon ay malambot. Hindi nito kayang pigilan ng tubig. Noong una, sinabihan ko kayong huwag magtayo ng bahay na lampas sa inyong hangganan. Ngunit ipinilit ninyong man lamang. Ngayon, ang tubig ay tumagos na. Wala nang babalikan pa. Ang lupa sa ilalim ay naging putik na. Kahit paalisin ko ang tubig ngayon. Babalik pa ba ang pundasyon ninyong inubos na? Para silang tinamaan ng kidlat, si Liu Dazuang at Matandang Zhang. Pareho silang natigilan sa kanilang kinatatayuan. Ang dalawang bahay na ito, na umubos sa ipon ninyo sa kalahati ng inyong buhay. Ngayon ay naging, mga buhay na kabaong na anumang oras ay kikitil sa inyong buhay. HMPH. Ngayon, lasapin ninyong mabuti ang parusang nararapat sa inyo. Guqing, huwag kang magdiwang. Kung gumuho man talaga ang bahay ko, ikaw ang una kong idadamay. Maghintay ka, hahanap ako ng abogado ngayon din. Hindi mo kayang magbayad, at ang mga magulang mo, huwag silang umasang magkakaroon ng kapayapaan. Tama, ang pamilya ko, huwag kayong umasang makapananatili pa sa nayong ito. Ay demanda ako. Ang pundasyon ninyo ay lumampas at sinakop ang pampublikong kanal. Ang plano ay nakatago pa sa tanggapan ng nayon. Kung may makukulong man, kayo ang mauuna. Dazuang, bakit ka nanggugulo sa umagang ito? Kakaiba ang pakiramdam sa pagkakahiga. Hindi niya alam kung ito'y guni-guni lamang niya. Ngunit palagi niyang nararamdaman na ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ay tila hindi na kasing patag ng dati. Pagkatapos ay lumapit siya sa bintana. At biglang hinawi ang kurtina. Kasalanan lahat ng hukay na iyon. Sana naman ay huwag magkaproblema ang bahay na ito.
Kumuha lang naman ako ng kaunting lupa. Sanayong ito. Ang mga taong matapat ay para lang tapakan. Bakit sira pa rin? Isang hindi maipaliwanag na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Nagmamadali siyang lumapit sa bintana at mabilis na umakyat sa paamano. Pagkalapag pa lang ng kanyang mga paa sa lupa, agad na tumingala si Liu Dazwang. Tinitingnan ng bitak sa pader. Bum itak, bakit lumaki ng ganito ang bitak? Nakatrabaho na niya dati ang isang kontratista sa konstruksyon. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng ganito kalalang pagbitak ng isang pader pundasyon. Kung ano ang ibig sabihin nito, ang matinding takot ay biglang naging galit. Biglang lumingon si Liu Dazwang at sumigaw ng malakas patungo sa aking bahay. Go Ching, hayop kang dapat aterin ng 1,000 beses. Ngunit napakatahimik sa ilalim ng silungan. Wala kahit anino ng tao. Hindi ito maaaring matapos ng ganito. Ang 800,000 ko. Biglang natauhan si Liu Dazwang. Nagkukumahog siyang tumakbo papunta sa bahay ni Matandang Zhang. Nakita niya si Matandang Zhang na nakalupasay sa bakurang puno ng putik. Umiiyak ng buong kapighatian. Tiyo Zhang, huwag ka munang umiyak. Hindi natin ito maaaring panoorin na lang. Kailangan nating pumunta sa konseho ng nayon. Hanapin natin si Kalihim Wang. Ang ginagawa ni Go Ching ay sadyang pagsira ng ari-arian. Dapat siyang makulong. Oo. Hanapin natin ang konseho ng nayon. Pagbayarin natin siya, ay patabon natin sa kanya ang hukay. Sa daan, pinapanood ng mga taga-nayon ang kaawa-awang kalagayan ng dalawa, at pinag-uusapan sila. Ngunit sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip nila, iligtas ang kanilang mga bahay. At durugin si Go Ching. Kalihim Wang, kailangan ninyo kaming ipagtanggol. Kalihim. Ang anak ng mga Go ay naghukay ng isang walang hanggang hukay. Sinira ng tubig ang mga pundasyon ng aming mga bahay. Itong si Go Ching. Talagang pinalaki pa niya ang gulo. Itong si Go Ching ay talagang napakagulo. Pumunta tayo sa lugar na iyon. Gusto kong makita kung mayroon pa siyang respeto sa batas. Makalipas ang ilang minuto, isang malaking grupo ng mga tao, sa pamumuno ni Wang Defa, ay galit na sumugod sa aking bahay. Go Ching. Lumabas ka riyan. Oh. Dumating pala si Kalihim Wang. Sa umagang ito. May kasama kayong napakaraming tao. Upang mamasyal sa tabi ng aking kanal. Tigilan mo ang iyong panunuya. Go Ching, tingnan mo ang magandang ginawa mo. Mayroon kang maayos na lote, ngunit hindi mo tinitirhan. Ipinilit mo pang maghukay ng ganito kalaking butas. Ngayon, sinira mo ang pundasyon ng bahay ni Dazwang at ni Matandang Zhang. Bumitak ang kanilang mga pader pundasyon. Gumuho ang kanilang sala. Iyan ay tinatawag na pagsira ng ari-arian ng iba. Tama, kailangan mong alisin ang tubig ngayon din. At tabunan ng hukay. At kailangan mo ring bayaran ang bahay ko. Magbayad ka, hindi bababa sa 2 milyon. 2 milyon. Tahimik akong nakikinig sa kanilang mga sigaw, na parang nanonood ng isang grupo ng mga payaso. HMPH, Kalihim Wang. Huwag po muna kayong magbintang. Tingnan po ninyong mabuti kung ano ito.